Tadhana raw ni Representative Leni Robredo na maging vice-presidente ng bansa. Yan ang paniwala ng panganay niya si Aika Robredo na tutol noon sa pagtakbo ng ina. Ang mainit na balita hatid ni Salima Refran. Mula kampanya hanggang sa matamis na panalo, hindi nawala sa tabi ni incoming Vice President Leni Robredo ang kanyang mga anak. Sina Aika, Trisha at Jillian ang sinasandalan at pinaguhugutan ng lakas ng kanilang ina. Si Aika tutol man noon sa pagtakbo ng ina, naniniwalang tadhana ang nagdala sa ina na maging vice-presidente ng bansa. Kasama na rin dito kahit mapait ang biglang pagpanaw ng amang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ito yung moment na yung pagkakataon niya na ipakita sa kanila, ipakilala kung sino yung secret weapon din ng tatay ko na nabubuhay pa siya. Yung life's work ng mama ko, prepare siya sa pagiging vice president niya. Kahit dati wala pa naman yun sa plano niya. Naging mapanubok raw sa kanilang magkakapatid ang kampanya, lalo na ang kaliwat ka ng atake sa social media sa kanilang mama. Pero pinipili na lamang daw nilang maging mapagpasalamat sa napakaraming naniniwala at nagtitiwala sa kanilang ina. Yung pagdepensa siguro wag na pag-aksayahan ng oras yung mga umaatake. Ang dami-daming taong kailangan pasalamatan imbis na sasagot ka dun sa mga negatives. Nababahala naman si Aika sa ibang pagtingin ng kabataan ngayon sa martial law at sa naging papel dito ng mga Marcos. Ilang beses nang sinabi ni Leni na tunay na nabuhay ang pagmamahal niya sa bayan noong martial law, bagay na ipinamulat raw sa kanilang magkakapatid. Nakakabahala siya na hindi sila masyadong informed sa nangyari noong martial law years. At the same time, iisipin mo, kanino ba yung responsibility ng pagturo sa kanila? I think babalik at babalik din yun sa mga nakatatanda nating kababayan. Sa eleksyon raw na ito, napatunayan na kung may solid North, mayroon din daw na Bicolano vote. Nagpaabot din ng pasasalamat si Aika sa lahat ng sumuporta sa ina. Nagpapasalamat kami sa kanila, lalo na nung yung mga sumama sa amin mula nung umpisa. Kasi at 1%, sino ba naman yun magtataya sa'yo at magbibigay ng oras at resources nila sa'yo? Sa mga Bicolano, malaki rin yung pasasalamat namin. Parang ngayon lang ata nakita na may Bicolano vote pala, na malakas na puwersa din pala sila in the overall scheme of things. So malaki yung pasasalamat namin. Sana hindi namin sila mabigo. Salima Refran, GMA News.